Narinig mo na ba ang kasong halos yumanig sa buong South Korea? Isang matagumpay na dentista, isang respetadong surgeon, isang masayang pamilya na tila nasa rurok ng tagumpay. Ngunit sa loob ng isang marangyang apartment sa Seoul, isang umaga ng Hunyo 1995, natagpuan ang mag-ina na walang buhay sa loob ng bathtub. At isang misteryosong sunog ang tila nagtangkang burahin ang katotohanan. Aksidente ba ito? Isang krimeng dala ng selos at pagtataksil? O may ibang taong lihim na nakapasok at gumawa ng karumal-dumal na krimen? Ito ang kaso na hinati ang opinyon ng publiko. Naglantad ng kahinaan sa forensic investigation at nakilala bilang Korean Simpson case. Sa kwentong ito, susuriin natin ang ebidensya, ang mga teorya at ang tanong na hanggang ngayon ay walang tiyak na sagot. Sino nga ba ang tunay na may sala? Maligayang pagbabalik sa Krimen Narratives 2.0. Ngayon, ipabahagi ko sa inyo ang isang trahedyang kaso na naganap sa Seoul, South Korea. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Choi Soo-hee, isang 31 years old na profesional na dentista. Ang kanyang asawa, si Lee Do-heng, ay isang 33 years old na surgeon. Ikinasal ang mag-asawa noong 1989. Matapos ang kanilang kasal, nagbukas sila ng dental clinic. Nagsimulang magtrabaho si Choi Soo-hee sa klinika ng pamilya at dahil sa tagumpay neto, namuhay ang mag-asawa ng maunlad at komportable. Noong 1993, nagkaroon sila ng isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Lee Hwa-young. Ang pamilya ng tatlo ay nanirahan sa apartment 708 sa ikapitong palapag ng isang gusali sa Bolgwangdong, Seoul. Pagsapit ng 1995, 6 na taon nang kasal ang mag-asawa at 2 taong gulang na ang kanilang anak. Sa panahong iyon, si Lee Do-heng ay nasa proseso ng pagkuha ng pondo upang makapagpatayo ng isang pribadong cosmetic surgery hospital at naghahanda para sa grand opening nito. Ang kanilang buhay at karera ay masasabing puno ng pag-asa at may maliwanag na kinabukasan. Narinig mo na ba ang kasong halos yumanig sa buong South Korea? Isang matagumpay na dentista, isang respetadong surgeon, isang masayang pamilya na tila nasa rurok ng tagumpay. Ngunit sa loob ng isang marangyang apartment sa Seoul, isang umaga ng Hunyo 1995, natagpuan ang mag-ina na walang buhay sa loob ng bathtub. At isang misteryosong sunog ang tila nagtangkang burahin ang katotohanan. Aksidente ba ito? Isang krimeng dala ng selos at pagtataksil? O may ibang taong lihim na nakapasok at gumawa ng karumal-dumal na krimen? Ito ang kaso na hinati ang opinyon ng publiko. Naglantad ng kahinaan sa forensic investigation at nakilala bilang Korean Simpson case. Sa kwentong ito, susuriin natin ang ebidensya, ang mga teorya at ang tanong na hanggang ngayon ay walang tiyak na sagot. Sino nga ba ang tunay na may sala? Maligayang pagbabalik sa Krimen Narratives 2.0. Ngayon, ipabahagi ko sa inyo ang isang trahedyang kaso na naganap sa Seoul, South Korea. Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Choi Soo-hee, isang 31 years old na profesional na dentista. Ang kanyang asawa, si Lee Do-heng, ay isang 33 years old na surgeon. Ikinasal ang mag-asawa noong 1989. Matapos ang kanilang kasal, nagbukas sila ng dental clinic. Nagsimulang magtrabaho si Choi Soo-hee sa klinika ng pamilya at dahil sa tagumpay neto, namuhay ang mag-asawa ng maunlad at komportable. Noong 1993, nagkaroon sila ng isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Lee Hwa-young. Ang pamilya ng tatlo ay nanirahan sa apartment 708 sa ikapitong palapag ng isang gusali sa Bolgwangdong, Seoul. Pagsapit ng 1995, 6 na taon nang kasal ang mag-asawa at 2 taong gulang na ang kanilang anak.
Sa panahong iyon, si Lee Do-heng ay nasa proseso ng pagkuha ng pondo upang makapagpatayo ng isang pribadong cosmetic surgery hospital at naghahanda para sa grand opening nito. Ang kanilang buhay at karera ay masasabing puno ng pag-asa at may maliwanag na kinabukasan. Isang baby bottle sa dining table at ang salamin ni Choi Soo-hee sa ibabaw ng bathroom vanity. Ang kanyang wallet ay nasa master's bedroom at may lamang pang pera. Nakalock ang pinto ng apartment at walang bakas ng sapilitang pagpasok o pinsala sa mga pinto at bintana. Walang palatandaan ng pakikipagbuno. Bukod sa fingerprints ng pamilya, wala nang ibang fingerprint o murder weapon na natagpuan. May 2 posibleng daan papunta sa apartment mula sa labas ng gusali. Ang una ay dadaan sa security office. Ayon sa gwardiya, walang estrangherong pumasok sa gusali noong araw na iyon. Ang ikalawang daan ay sa emergency exit sa unang palapag. Ngunit ito ay may bakal na harang at nakalak ng maigi. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis, dumating si Lee Dong-heng. Nang malaman niya ang nangyari sa kanyang asawa at anak, labis siyang naghinagpis. Ayon sa kanya, araw iyon ng opisyal na grand opening ng kanyang pribadong ospital. Pagkatapos mag-almusal ng 7:00 ng umaga, umalis siyang mag-isa papuntang ospital. Maraming tao ang naroon sa seremonya at maaaring magpatunay sa kanyang presensya. Kinumpirma rin ng security guard na nakita niyang umalis si Lee Dong-heng ng 7:00 ng umaga. Dahil walang nawalang pera o gamit at walang bakas ng sapilitang pagpasok, pinaniniwalaan ng pulis na maaaring pinatay ang mag-ina sa master's bedroom at sinadyang hubaran si Soo-hee upang palabasing may sexual assault. Posible raw itong personal na pagkihigante at maaaring malapit sa pamilya ang salarin. Upang sirain ang ebidensya, nagsunog umano ang killer. Isang kasamahan ni Soo-hee ang nagsabing may relasyon umano siya sa isang interior designer at natagpuan ng mga pulis ang lalaking ito ngunit may matibay siyang alibay. Kalaunan, umalis siya ng South Korea at hindi na muling nakita. Sa diary ni Soo-hee nakasulat, "Iniisip ko siya habang nakahiga ako sa kama kasama ang aking asawa." Dahil dito, pinaghinalaan ng pulis na maaaring nalaman ni Lee Dong-heng ang pagtataksil at nagawa ang krimen sa galit. Isinagawa ang autopsy ng 11:30 ng umaga. May nakitang livor mortis sa mga katawan. Ang livor mortis ay nangyayari kapag tumitigil ang sirkulasyon ng dugo pagkatapos ng kamatayan at naiipon ito sa ibabang bahagi ng katawan dahil sa gravity. At may 3 yugto ito: accumulation phase, diffusion phase at fixation phase. Sa unang yugto, maaaring mawala pansamantala ang marka kapag pinindot. Sa diffusion phase, hindi na madaling mabago ang pattern ng livor mortis. Nang matagpuan si Soo-hee, nakadapa siya at kapansin-pansin ang livor mortis sa kanyang katawan. Batay dito, tinatayang namatay sila ng 6 hanggang 8 oras bago ang autopsy, sa pagitan ng 3:30 a.m. at 5:30 a.m. Pagkatapos ng kamatayan, unti-unting nangyayari ang rigor mortis kung saan tumitigas ang mga kalamnan, bahagyang kumokontra at naninigas ang mga kasukasuan. Halimbawa, nagiging mahirap buksan ang bibig at hindi na madaling maibuklat ang mga braso at binte. Ang prosesong ito ay karaniwang nagsisimula sa loob ng 3 hanggang 4 na oras matapos ang kamatayan at ang unang naaapektuhan ang mga bahagi mula ulo hanggang pulso at bukong-bukong. Pagkaraan, ang rigor mortis ay unti-unting nawawala sa pagitan ng 24 hours hanggang 48 hours matapos ang kamatayan habang muling lumalambot ang katawan. Sa kaso ni Soo-hee, naninigas ang mga kasukasuan ng kanyang mga daliri. Batay sa antas ng rigor mortis, tinatayang ang oras ng kamatayan ay 6 to 12 hours bago ang autopsy, na naglalagay neto sa pagitan ng 11:30 p.m. noong Hunyo 11 at 5:30 a.m. noong Hunyo 12. Sa autopsy, natagpuan ng forensic team ang humigit kumulang 480 na gramo ng hindi pa natutunaw na laman ng tiyan, kabilang ang seaweed soup, mga butil ng kanin at repolyo na kinain noong gabing iyon.
Batay sa bilis ng digestion, tinatayang ang oras ng kamatayan ay nasa pagitan ng 11:30 p.m. at 4 o'clock a.m. Gamit ang tatlong forensic indicators na ito, napagpapasiyahan ng medical examiner na malamang ay namatay si Soo-hee bago mag alas 7 ng umaga sa araw ng insidente. Sa oras na iyon, nasa bahay pa ang kanyang asawa at may pagkakataong siyang maisagawa ang krimen. Agad na dinala ng mga pulis sa istasyon si Lee Dong-haeng para sa interogasyon. Iginiit niya na wala siyang alam tungkol sa relasyon ng kanyang asawa. Isang buwan bago ang insidente, nakilala niya ang interior designer na kalaunan ay napag-alamang karelasyon ng kanyang asawa. Akala niyo noon ay kaibigan lamang ito ng kanyang asawa at hindi niya ito binigyang halaga. Sa pagsisiyasat, hinanap ng pulis ang kanyang mga gamit at nakita ang isang piraso ng papel sa bulsa ng kanyang sweatpants. Nakalista roon ang mga pangalan ng ilang pelikula at video rental stores. Isa sa mga pelikulang nakalista ay ang Single White Female, isang American psychological thriller noong 1992. Sa pelikula, maiksenang kung saan pinatay ng isang babae ang isang lalaki at inilagay ang bangkay nito sa bathtub. Isang detalye na kahawig ng kasong ito. Nang tanungin, sinabi ni Lee Dong-haeng na hindi niya kailanman napanood ang pelikula at wala siyang alam sa nilalaman nito. Ayon sa tala ng video rental store, nirentahan niya ang Single White Female noong February 28, 1994 at ibinalik makalipas ang 5 araw. Lumawak pa ang investigasyon sa iba pang rental stores. Natuklasan na 8 buwan matapos ang unang pagrenta, muli siyang umarkila ng iba pang pelikula sa ibang tindahan at inabot ng matagal bago ito ibalik. Kaya naman pinaghinalaan ng mga pulis na maaaring inarkila niya ang mga pelikulang ito upang pag-aralan ang mga paraan ng krimen na ipinakita roon. Bagamat itinanggi niyang pinanood niya ito, maaaring iba ang katotohanan. Sa pagsisiyasat sa kanyang personal na relasyon, natuklasang hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang biyenan at madalas silang nagtatalo. Kilala siyang tahimik at hindi palaban, kaya't pinaniniwalaan ng pulis na maaaring matagal na niyang kinikimkim ang galit. May 3 hugis buwan na marka sa kanyang kanang braso. Pinaghihinalaan ng mga pulis na noong gabi ng krimen, sinakal niya si Soo-hee mula sa likod at sa pagkikipaglaban neto ay nakalmot siya. Mariin niyang itinanggi ito. Aminado siyang may alitan sila ng kanyang binan ngunit hindi raw ito seryoso. 2 linggo bago ang insidente, nagbakasyon umano ang pamilya sa Guam. Tungkol sa mga marka sa kanyang braso, sinabi niyang lumitaw lamang ito matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Ayon sa kanya, nang hindi siya payagang pumasok sa apartment upang mapanatili ang crime scene, sa sobrang emosyon ay paulit-ulit niyang hinampas ang pader at mahigpit na hinawakan ang kanyang kanang braso gamit ang kaliwang kamay na maaaring naging sanhi ng mga marka. Nang tanungin kung ano ang kinain niya noong umaga ng insidente, sinabi niyang bean sprout soup, ngunit walang bakas ng toge sa tiyan ni Soo-hee. Upang patunayan ang kanyang inosensya, pumayag siyang sumailalim sa polygraph test. Ayon sa mga eksperto, bumagsak siya sa pagsusulit na ito. Noong Hunyo 16, 1995, bumalik ang mga pulis sa crime scene. Natagpuan nila ang kurtina mula sa balkonahe na nakahandusay sa sahig at malapit dito ay isang tali ng kurtina na hinati sa 5 bahagi. Bawat isa ay may pagitan na wala pang 8 pulgada. May marka ito ng pagkasunog at may naputol na dulo. Sa kusina, may 8 malilinis na plato na bagong hugas. Karaniwan daw ay hinuhugasan ni Soo-hee ang mga pinggan sa gabi. May 2 baby bottles sa counter. Isa ay walang laman at ang isa ay kalahati pa lang ang laman. Ayon sa ina ni Soo-hee, dati siyang naghahanda ng 2 bote gabi-gabi at pinapainom ang sanggol ng kalahating bote sa bawat pagpapakain. Ang natirang gatas ay nagpapahiwatig na maaaring hindi napakain ng bata gaya ng nakasanayan na sumusuporta sa teoryang naganap ang krimen sa gabi. 8 buwan ang lumipas noong Pebrero 1996, umabot sa paglilitis ang kaso. Iprinisenta ng prosekusyon ang autopsy reports na nagsasabing namatay ang mga biktima bago mag alas 7 ng umaga habang nasa bahay pa si Lee Dong-haeng. Matapos ang mahabang paglilitis, napatunayang guilty si Lee Dong-haeng sa premeditated murder at hinatulan ng kamatayan. Tumanggi siyang umamin at nag-apila.
Noong Setyembre 1996, nagkaroon ng ikalawang paglilitis. Hiniling ng kanyang abogado na si Kim Yong-tae na ipatawag ang Swiss forensic expert na si Thomas Krompatzer upang kontratahin ang argumento ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, namatay ang mga biktima 6 hanggang 8 oras bago ang autopsy batay sa livor mortis sa kanyang hita ng isa sa mga biktima. Ngunit, iginiit ni Thomas na nang matagpuan ang bangkay ni Soo-hee, nakapaba ang kanyang underwear hanggang tuhod at maaaring naunat ang garter dahil sa panlabas na puwersa. Pinuna ng depensa na ang testimonyang ibinigay ng forensic expert ng prosekusyon ay batay lamang sa mga litrato at hindi siya mismo ang nagsagawa ng autopsy. Dahil dito, nabawasan ang kredibilidad ng kanilang pahayag. Dagdag pa ni Thomas, nag-iiba-iba ang timeline ng rigor mortis at maaaring magdulot ng pagkakamali kung ito lamang ang pagbabatayan. Nalublob sa tubig ang mga katawan at ang temperatura ng tubig ay malaking epekto sa kondisyon ng bangkay. Mas mainit na tubig ay nagpapabilis ng paglitaw ng livor mortis. Posible ring kumain si Soo-hee ng almusal ng alas 7 ng umaga gaya ng seaweed soup. Ang kawalan ng toge sa kanyang tiyan ay maaaring simpleng hindi niya ito kinain. Ayon sa depensa, mali ang unang autopsy report. Ipinahayag nilang ang oras ng kamatayan ay hindi bago mag-alas 7 ng umaga, kundi sa pagitan ng alas 8 ng umaga at alas 8:40 ng umaga. Tumistigo ang kanyang ina na malabo ang mata ni Soo-hee. Nagsusuot siya ng contact lenses sa araw at salamin sa gabi. Dahil natagpuan siyang may suot na contact lenses, ipinapahiwatig netong naganap ang pagpatay sa araw. Natuklasan ng gwardiya ang sunog bandang 9:10 ng umaga. Gumawa ng simulation ang depensa at sinunog ang aparador sa modelong silid. Lumabas ang puting usok at makalipas ng 10 minuto, batay rito, tinatayang nagsimula ang sunog sa pagitan ng 8:25 ng umaga at 8:35 ng umaga, oras na nasa ospital si Lee Do-hing para sa opening ceremony. May 2 baby bottle na may tuyong gatas sa ilalim. Ayon sa depensa, maaaring nag-iba ang routine ng pagpapakain at hindi ito sapat na batayan upang tukuyin ang oras ng kamatayan. Iginiit ng prosekusyon na may malinaw na motibo si Lee Do-hing dahil sa galit sa pagtataksil ng asawa. Ngunit iginiit ng depensa, kung papatayin niya ang asawa, bakit pati ang sarili niyang 2 taong gulang na anak ay sasaktan niya? Matapos ang insidente, kinapanayam ng pulisya ang mga kapitbahay. May ilang nagsabing nakarinig sila ng sigawan at pagtatalo ng mag-asawa mula sa ibang apartment noong gabing iyon. Gayunpaman, walang kakaibang ingay na narinig mula sa apartment 708 kung saan naganap ang krimen. Iginiit ng prosekusyon na ang ginamit na murder weapon ni Lee Do-hing ay isang tali ng kurtina na humigit kumulang na 90 centimeters ang haba, gawa sa 3 maninipis na hibla na may 5 maliliit na buhol. Ayon sa kanila, ang mga marka sa kanyang kanang braso ay dulot ng paglaban ng kanyang asawa. Pinabulaanan ito ni Attorney Kim sa pagsasabing kung sinakalang biktima mula sa likod, ang unang reaksyon neto ay hawakan ng tali, hindi ang braso ng salarin. Dagdag pa niya, kung ang tali ang ginamit sa pagsakal kay Soo-hee, dapat ay may katugmang marka ito sa kanyang lieg. Ngunit wala namang ganitong detalye sa autopsy report. May 2 pangunahing daan papunta sa apartment 708. Ang una ay daraan sa security station, ngunit walang napansing kahinahinalang tao ang gwardiya noong oras na iyon. Ang ikalawa ay ang emergency exit na nakalock at hindi madaanan. Dahil dito, una nilang inalis ang posibilidad na may panlabas na salarin. Ngunit naglahad ng alternatibong teorya ang depensa. May 3 daan sa likod ng security station, isang ramp na walang harang para sa mga taong may kapansanan. Kung doon dumaan ang salarin, maiiwasan niya ang linya ng paningin ng gwardiya. Personal itong sinubukan ng abogado at nakapasok siya sa apartment nang hindi napapansin ng gwardiya. Batay dito, iginiit ng depensa na maaaring ibang tao ang tunay na salarin. Sa unang paglilitis, napagpasihan ng hukuman na hindi sapat ang ebidensya upang hatulan si Lee Do-hing.
siya ay idineklarang not guilty at pinalayas sa harap ng courthouse. Nagdulot ito ng matinding interes at mainit na debate sa South Korea. Marami ang nagalit sa desisyon. Naniniwalang si Lee Do-hing ang tunay na pumatay sa kanyang asawa at anak. Makalipas ang 2 taon, noong November 13, 1998, binaliktad ng Supreme Court of South Korea ang desisyon not guilty at inuutos na muling ikulong si Lee Do-hing habang hinihintay ang panibagong paglilitis. 8 taon matapos ang insidente, noong Pebrero 2003, muling dininig ang kaso sa Supreme Court of South Korea. Matapos ang matinding argumento ng prosekusyon at depensa, sinabi ng hukuman na mahirap patunayan ang motibo ng akusado. Ang mga palagay tungkol sa oras ng kamatayan na iniharap ng forensic expert ng prosekusyon ay itinuring na hindi sapat upang patunayan ang pagkakasala. Karamihan sa ebidensya ay nakabatay lamang sa hinuha. Hindi rin tuluyang naalis ang posibilidad na may ikatlong taong sangkot. Dahil dito, napagpasyahan ng hukuman na hindi sapat ang ebidensya upang hatulan ang akusado at nananatili ang reasonable doubt. Muling napawalang sala si Lee Do-hing. Ang kasong ito ay naglantad ng posibleng kahinaan sa forensic investigation ng South Korea, lalo nang questionin ito ng mga dayuhang eksperto. Naging kahihiyan ito para sa mga prosecutor ng bansa. Matapos ang kasong ito, nagsimula ang pamahalaan ng South Korea na pagbutihin ang kanilang forensic science technology. Sa loob ng sumunod na dekada, nananatiling kontrobersyal ang kaso. May ilan na naniniwalang si Lee Do-hing bilang isang bihasang surgeon na may malawak na kaalaman sa medical ay umarkila ng mga pelikulang may kaugnayan sa krimen upang pag-aralan kung paano magagaya ang perpektong krimen. May iba namang naghinala na ginamit niya ang pera at koneksyon upang suhulan ang mga abogado at forensic experts upang makaligtas sa hatol. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Attorney Kim na hindi mayaman si Lee Do-hing at So-hee. Nangutang sila ng 150 million won, humigit kumulang 103,000 USD sa kasulukuyang palitan, sa pamamagitan ng mortgage at iba pang paraan upang maitayo ang kanilang ospital. Matapos ang mga paglilitis, halos maubos ang kanilang pera at hindi na niya kayang bayaran ang legal na representasyon. Ayon kay Attorney Kim, naniniwala siya sa inosensya ni Lee Do-hing at kusang loob siyang nag-alok na ipagtanggol ito. Dahil sa karamihan sa mga lokal na forensic experts ay nagtatrabaho para sa prosekusyon, kumuha siya ng mga dayuhang eksperto. Sa kabuuan ng kaso, walang direktang ebidensya ang mga pulis na nag-uugnay kay Lee Do-hing sa krimen. Kilala bilang tahimik at introverted. At 8 taon ng mahabang paglilitis ay nagdulot sa kanya ng matinding social anxiety. Iniiwasan niyang makipag-eye contact at lalo siyang naging mailap. Tumanggi rin siyang magpa-interview sa media at sinabi, "Umaasa akong balang araw ay mahuhuli ang tunay na salarin." Dagdag pa niya, nais niyang punahin ang mali at kulang na imbestigasyon at sistema ng hustisya. Ngunit ayaw na niyang ibahagi sa publiko ang kanyang emosyon. Ang hindi pa rin nalulutas at kontrobersyal na kasong ito na labis na tinutukan ng media ay nakilala bilang Korean Simpson case. Hanggang ngayon, nananatili itong paksa ng diskusyon at halos hati ang opinyon ng publiko tungkol sa inosensya ni Lee Do-hing. At dito nagtatapos ang isa sa pinaka-kontrobersyal at hindi pa rin tuluyang nalulutas na kaso sa South Korea. Isang misteryong puno ng tanong, sapat ba ang ebidensya? Nagkamali ba ang investigasyon o may katotohanan hanggang ngayon ay nananatiling nakatago? Sa huli, ang sagot ay maaaring alam lamang ng nag-iisang tao.